kaagi na kamo nga nagbakal kamo bulong sa ate. Kay isang babies pa bala akong mga kids, naduduman ko gabakal gina akong mother-in-law sang sang mga bulong bala sa ate, like ang mga habak sa bata, mga kamangyan, kag hambal nila sa ate gina ako mabakal kay ang ate lan ako no ang kabalog obra sina or sila na ako no ang gapanggather sang mga folk medicines ka mo sina. So at first do ginaano ko na bala ginanegate ko lang na siya bala nga practice nga mo ko ay okay mga ano na mga ano gani practices sang mga katigulangan. Pero may nabasahan ko lately nga hindi ta nagali dapat tulokon nga negative bagkos i-discover and i-respect and even honor ta pa na nga mga practices kay ining mga ati gali based on our history. May baby ako nga galagalagan. Ining mga ati based on our history, 'di ba pag abot sa mga Espanyol, ginsakop nila ang bilog nga Pilipinas tapos ang bilog nga Philippines kag ang bilog nga Visayas tapos ginpang dula nila ginpang sunog nila aton records tapos ginpang brand nila nga negative aton mga practices like ang mga babaylan ginlanton lang nga negative, ang mga yawa ginbrand nila nga negative. Pero ang wala lang nalabot sang ining mga mananakop nga Espanyol, even Americans, ining mga ati. Nga man wa sila nalabot because sa bukid sila nag-star. Kag hindi sila dito malabot, kag they are resistant to the conversions into Christianity. So anong epekto? Ining mga kultura nila, ining mga bulong, pamulong, ining mga practices nila, wala gid siya masyado na change. Wala gid siya masyado na natunaw sa mga Espanyol kag iban pa nga mananakop. Kag take note since sa bukid sila nag-star, ang ilang practice usually is that they are gathering fruits and they really know the forest. Kabalo sila sang kagubatan kay amo nang ilagi na pangsuot. Kabalo sila kung ano ang mga tanom nga gamiton para mabusog ka. Kabalo sila kung ano nga mga tanom ang gamiton para mag-ayo ka, para mahiluan ka, para mapatay ka, para mabuhi ka, para ma-overcome mo ang rabies, para ma-overcome mo ang amo nga mga certain poisons. They know because the forest is their friend, their ally. Kag even if wala sila sang written gid nga documentation of these medicinal practices, nang they passed it from generation to generation. Okay? So hindi ta pag-inigate ang mga ate kung maghambal sila nga amuning ang mga bulong nga dapat sa mga amuna because yes wala na nila gineskwelahan pero nadiskubrihan na sa mga kalululuhan nila kag kalulalulahan kag ginpas lang sa ila. Halimbawa sa study ni De La Peña nga nagdiscuss siya parte sini. Sa study ni De La Peña entitled The Power to Influence and to Protect Interconnectedness of the Human Bodies ni Lilian De La Peña, ang balya diri gin-layout ya diri kung paano na discover kag ano ang mga pamulong sang ati nga natun-an nila sa ilang mga lolo kag lola. Kag ini ang isa sa mga lista nga nakita ko dira. Ano na ang nabakal ninyo diri sa ati? Halimbawa, habak sa bata, like panagang sa usog, mga bato, balisong, carmen, falling star, insenso, kamangyan, pulsera sang bata, I know this for the kids, pulseras, panagang sa buyag, seahorse, protection sa lawas, sa lindurok, tawas nga tapol, pangsumpa sa hilo, so on and so forth. So damo pa sa ini nga mga research. So if you see people like this, credits to Jacob Buen sa iya nga website, no? Ang sa screenshot sa iya ko nakuha nga website. Kung kakita ka mo sa mga amuni nga mga sellers, hindi nyo sila pag-ihambal nga obra-obra lang na nila because ang ilan ng mga pamulong wala na to na eskwelahan sang tinuig pareha sa mga experience naton pero they got it dekada naman ang mga utok kag kaalam nga nakuha nila sa ilang mga lolo kag lola. Take note again that their ancestors lived in the forest. Wala sila nalalabot sa mga Espanyol. Wala gid na erase ila kultura sa mga Espanyol kay hindi sila kag sa bukid sila nag-star. So hindi sila mataklad sa mga praile. So and the forest was their friend. So they really know the forest. They really know what roots to use on certain purposes. And that knowledge was passed down from generations to generations.